Help! Napadalhan po kami ng kabaong kahapon. Okay. Nakita ko lang yan sa isang post, sa isang All Victims Facebook group page, okay? Pero bago natin talakayan kung ano dapat nyo gawin kung sakali mangyari sa inyo yung ganyan, ay maglalambing po muna ako sa inyo na pakipollow po at pakisuportahan po ang aking mga social media account, at Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong din po ang simpleng pag-like, malaking tulong din po ang simpleng pag-share, at para updated po kayo sa mga usapang online lending apps ay pakihit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending apps, at hindi po ako nangungonsinti na huwag magbayad ng utang. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawa ng paglabag sa unfair debt collection practices nito mga online lending apps. At ako po hindi abogado, ako po ay simpleng mamamayan na kagaya nyo. Nagre-report din po ako ng mga abusive collection practices ng mga online loan apps. So, okay, ito yung post, no? Ito siya, guys, sa all victims. Familiar yung nangyayari ngayon sa kanya. Dati meron na akong ganitong mga nakikitang post na walang bigla, na parang bula yung page na yun. Okay? Anonymous participant, no? Help! Napadalhan po kami ng kabaong kahapon. Okay? Napadalhan. Marami naman po tayong mga issues at viral at trending na mga videos na nabalita pa nga mismo sa mga mainstream media na mga balita natin dyan, yung mga news, di ba? Na talagang kayang-kaya nilang gawin yan. Totoo lang po. They have the capabilities na gawin, na magpadala ng kung ano-ano. Kaya medyo maging maingat kayo, maging matalino kayo kapag ganito, sakasakali mangyari man sa inyo yan, at magulantang na lang kayo, may kung ano-ano mga dumarating. Kayang-kaya na rin maniwala kayo sa akin. But still, that's the maximum, kumbaga, that's the maximum harassments na kaya nilang gawin yung magpadala. Excuse me. Bulaklakang patay, kabaong, ambulansya, groceries, food deliveries, lahat yan kaya nilang gawin. Ngayon, pag nangyari sa inyo yan, ito, no, gawin ninyo, huwag nyo ang tatanggapin, syempre. Hindi naman sa inyo yan, hindi mo kayo kumuha yan eh. Tanungin nyo kung ano yung mga number na ginagamit yan. Kasi, yung mga ginagamit ng mga naka-system, ano yan, generated yan, sa isang machine yan na hindi basta-basta matitrace. Pero still, mas maganda pa rin kunin nyo kasi pag nag-report kayo sa PNP, sa NBI, sa CIDG, din sa PAOK, at sa CICC, maaaring magawa ng paraan na maaaring matrace just in case na magkaroon kayo ng ganito. Siyempre, malino po na life-threatening na po yan. Medyo kakaiba, di ba? Siyempre, maximum, harassments na yan. At tandaan nyo, kapag may mga ganyan, kausapin nyo yung mga gi-deliver. Sabi nyo, hindi ho ako nagpapadeliver ng ganyan. Unang-una ho, kamo sa inyo, bakit kayo pumapayag sa mga COD or cash of delivery? Siyempre, para maiwasan din yan mga kadyan. Yung mga ganyan dapat may mas malinaw na usapin o mas malinaw na tinatawag na transaction. Okay? Kasi kung ipapa-COD yan, siyempre may problema rin yung nagpapadala. Pero yung mga ganito, issues, yung mga funeral services, naging maingat na po dyan after past few years, nagkaroon sila ng post doon sa kanilang parang, tawag doon, kapisanan, di ba? Parang yung federation nila, yung samahan nila, nagkausap-usap dyan, meron ako nabasang post dyan na hindi na sila basta tatanggap sa galing sa mga unknown sources, lalong-lalo na yung mga hindi registered na mga number. Okay? Kailangan malinaw muna ganito, ganyan, baka mamaya katulad niyan, isa prank just to harass the victims of the online lending apps, di ba mga kadyani? Pamamahiya, siyempre pag ikaw pinadalhan ng kabaong at bulaklak ng patay, magugulat kapit bahay mo, buhay na buhay ka, bakit meron kang ganyan, di ba? So it means, they're doing it just for to intimidate you and to, just to cause you a panic attack. Kaya pag pinadalan kayo niya, napicturean nyo, tama yung mga ginagawa ng mga nagagawa ng ganyan, mga nabibidyohan, mga nababalita, di ba? Pinipicturean ng best na yan. Then, alamin nyo kung yung mga ola na nautangan ninyo. Mas maganda nga niya kung isa lang o dalawa At least, dalawa silang magdadampot. Kasi kung dalawa lang yung ulan nyo, sana magmaganyan lang, no? Tapos hindi nyo nabayaran agad-agad. Pero kung mga 10 na higit, medyo mahirap kasi i-trace kapag ganyan. Siyempre, iba-iba na yun kadalasan dyan, mga hindi nyo alam, magkakapatid na nagpapanggap na magkakahiwalay kahit SEC registered, no? Hindi lang naman mga illegal ang gumagawa niyan, mga legal din, mga SEC registered, no?
in the past few years, no, may mga SEC registered na nabalitaan kung gano'n. Pero nawala sila, no? Parang nasama sila sa mga na-revoke ng mga OLA. Hindi ako sure kung ano, pero hindi na talaga nakabalik. Ay, baka mamaya nagpalit na ng pangalan, syempre nagpalit ng estilo, minor ano na lang, harassment sa ginagawa para iwas issue do sa kanilang lisensya, di ba? Mga ginagawa, mga scare tactics na lang, okay, no? Yan, syempre, kahit naman ako magugulat eh. Pero ako ganon, wala lang. Hindi ko siya masyadong ipi-personal, no? Ang gagawin ko, syempre, tandaan niyo, pagka kayo nakapadala, tapos may makatbahay kayo na nagmarites, sabi, ulo, ba't ka pinagdala ng ganyan? Ba't di ka nagbabayad ng ganyan? Syempre, husgahan tayo, no? Payo ko sa inyo, no? Huwag niyo na pansinin yung makasasabihin ng ibang tao. Oh yes, we had the problem. May problema tayo sa financial. Masasabi ko lang is, hindi naman nila kasi problema yung problema ninyo. Lalo sa financial. Tayo mga Pilipino, mahilig tayo makialam sa kapwa natin, mahilig tayo magmarites sa kapwa natin. Payo ko, pagka kayo napapadala, ulitin ko ha, save niyo po yung mga number. Malaking bagay pa rin po yun. Tapos, tulad nung nabalita ko, sabi sa inyo yung DAS, yung hospital dito sa may Valenzuela at saka Quezon City, same branch lang po siya, no? Yung Bian Family Hospital. Sa private lying-in clinic na pinapadala ng kung ano-ano. At ayon sa kanya, hindi ko ito paninira. Hindi ito paninira po rin sa online lending app na babanggitin ko. Yung pera mo, ayon sa kanila. Pero nakapost kasi, senior nung Bian at para mas malawak yung awareness about just sa online lending app na yan. Nagpapadala ng mga food deliveries, mga kadyan. Nakakalungkot na isipin, yung BIA na yon, yung hospital na is private lying-in, wala namang utang. Diba? Pero mo yung walang utang, contacts lang, nandun lang, nakasave lang doon sa phone dahil nga syempre pupunta yung kliyente nila ron, yung pasyente nila ron sa hospital. Pati yun hinaharas. Diba? Nakakalungkot isipin ng SEC registered yun. At ayon sa comment doon sa akin na nabasa ko is nag-file naman na sila talagang hindi nila titigilan. Ewan ko lang doon sa pinag-filean nila ko sa PNP or sa NBI. I don't know kung ano na yung update doon sa kanilang reklamo about that. Siyempre, dapat mas mahigpit na si SEC sa mga ganyan. Tulad niyan, nagpapadala na kung ano, sa isang private, di ba? Magtapos magugulat ka, may mariribo, tapos ibabalik. Nakakalungkot na isipin, no? Sa SEC, sana hindi ko alam kung anong proseso ninyo ng pagtatanggal ng lisensya, tapos may proseso rin ko ng pagbabalik ng basta-basta. Even though the criminal liabilities po yung unfair declaration practices sa pagkakaalam. Kasi intimidating tactics than just vexation, criminal liabilities, pagpo-post sa social media, cyber libel, Data Privacy Act, criminal liabilities pa rin, di ba? Yung pagpapadala ng ganyan, di ba? Tapos ganun-ganun na lang. Ako, minsan, ako yung nagtatanong lang. Ilang naman po, sa mga ahensya ng gobyerno, minsan, hindi ko maintindihan yung proseso, no? Bakit ganun? Napapaisip lang ako, no? Sana mga kadyan, comment nga kayo sa baba kung nung naiisip nyo, yung opinion niyo sa mga ganitong klase ng mga harassments ng mga wala, yung pagpapadala ng kung ano, no? Sana makatulong ang video ito. Muli maglalambing ako na pakipollow po at pakisuportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming salamat sa ulitin.